Katanungan po para po sa bawat isa. Paano po ba natin tinitimbang ang mga salitang ating naririnig? Tinatanggap po ba natin ang lahat ng naririnig natin ay totoo? Di ba po, syempre hindi. Kasi minsan nakala natin chismis lang o kaya fake news, especially sa panahon ngayon, nagkalat ang mga chismis at fake news. Social media, maging sa mga personal po, naririnig natin sa kanto-kanto. Or naririnig na po natin kwentong barbero na mga salita na ating naririnig na parang, totoo ba yan? Di ba po? Pero, minsan, pinagpapalagay po natin, depende sa taong nagsasalita. Halimbawa po, sa mag-asawa. Yung asawang lalaki, nagsabi ng I love you sa asawang babae. Naniniwala po ba yung asawang babae? Parang hindi. Siyempre po, naniniwala kasi asawa niya yung nagsabi ng I love you, kaya dapat lamang po na maniwala siya. So, yun po, di ba minsan, yung mga salitang ating naririnig, tinatanggap po natin na ito na totoo, depende kung sino yung nagsasalita. O kaya naman minsan, kailangan pa ng proof. Kailangan pa natin ng evidence para masabi nating totoo yung sinasabi. Halimbawa, nakakain si A ng masarap na pagkain sa restaurant ni ganito. Binalita niya ngayon kay kumpare niyang B. Kumparing B, masarap yung pagkain dito sa restaurant na to. Ang gagawin ngayon, hindi kagad maniniwala si kumparing B. Kasi minsan, kailangan niya munang puntahan yung restaurant para makatikim siya upang malaman niyang totoo na masarap ba yung pagkain. O kaya dun sa mga pasyalan, sa mga bakasyunan. Minsan po, ginagawa po namin nila Kuya Berlin, pag may mga outing po tayo, nag-i-scout muna kami. May makita kaming maganda sa Facebook na pang swimmingan o kaya pasyalan. Ang ginagawa po nila, pastor, ini-scout muna nila, pinupuntahan muna nila yung mismong lugar para matiyak na maganda ba, papasa ba, o totoo bang sinasabing maganda. So minsan, kailangan talaga natin ng proof, ng evidence para maniwala doon sa isang bagay na sinasabi sa atin. At sa umaga po ito, nais ko sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ay nais ko pong muling ipaalala sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na Jesus' word is worth believing for. Dapat nating paniwalaan ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. O kapani-paniwala talaga ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. And we do this by faith. O, sa ating pong pag-aaral ngayon, pag-aaralan po natin ang mga talata o isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo kung saan pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. So, nangyari po itong kwento po na to 2 days after po nung na-meet po ng ating Panginoong Hesukristo ang babaeng Samaritana. So, mababasa po natin yan sa mga naunang talata na yung mga kababayan nitong babaeng Samaritana ay pinilit o nakiusap sa ating Panginoong Hesukristo na manatili doon sa kanilang lugar. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay nanatili muna doon ng 2 araw. At pagkalipas nga po ng 2 araw, ang Panginoong Hesukristo ay pumunta na po at bumalik na sa Galilea. So sabi po dito sa verse 44, si Jesus na rin ang nagsabi ng isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. So ang Galilea po ay ang hometown ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po siya lumaki. So mangyari po, totoo, na maraming tao ang nakakakilala na kay Hesukristo nung bumalik siya sa Galilea. Na si Hesukristo ay anak ni Jose at ni Maria. Ngunit, sabi po dito sa verse 44, sabi dito, si Jesus na rin ang nagsabi
na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. So, yung pagbanggit po na to ng ating Panginoong Hesukristo, mababasa po natin sa mga susunod po na talata. Sabi nung bumalik po ang ating Panginoong Hesukristo, mababasa po natin sa Matthew chapter 13 verse 57, nung siya po ay nasa Nazareth, hindi po siya tinanggap ng mga taga Nazareth o hindi siya pinaniwalaan ng mga tao doon. At gayon din, mismong kaniyang mga kapatid ay hindi naniniwala sa kanya. Sapagkat sa panahon pong ito, mas hayagan na yung pagpapakilala ni Kristo o ni Jesucristo sa kanyang sarili. Kung ano yung kanyang gagawin, yung kanyang kamatayan, yung kanyang gagawin na pagliligtas. So hayagan na po yung kanyang pagtuturo tungkol sa kaharian ng Ama, na siya ay sugo ng Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Ngunit, itong mga taong kanyang kababayan at mismo kanyang mga kapatid ay hindi siya po tinatanggap. Pero sa ating pong talata na binabasa, sabi po dito sa verse 45, pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap ng mga tao. So contrasting po ba? Hindi po, kasi yung konteksto po nito, yung sa mabuting pagtanggap ng mga taga-Galilea ay dahil po sa nakita nilang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo noong araw ng pista sa Pasko. So naging mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-Galilea dahil natatandaan nila ang mga ginawa ni Jesus doon. So, nung sila po ay nasa Jerusalem, iba po yung sa mga nauna po natin pinag-aralan, sa John chapter 2, nandun po pinakita yung pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Kung naaalala nyo po, hinagupit niya, pinagtataob niya yung mga lamesa sa templo, yung sa mga namamalit ng pera, nagbebenta ng mga hayop bilang paghahandog. So medyo kung matatandaan natin, medyo anong eksena yon? Masyadong malaking eksena para hindi makalimutan. Gayun din po, dito din po, ay binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, minang nagtanong sa kanyang Hudyo, anong himalang magagawa mo para patunayang mong may karapatan kang gawing ito? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, gibain ninyo ang templong ito at pagka sa loob ng 3 araw, ito ay aking bubuin o gagawin muli. So ito po ay kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari sa kanyang katawan. Na siya ay papatayin, siya ay mamamatay. At sa loob o sa 3 araw, siya ay muling mabubuhay. At ngayon din po sa mga sumunod na talata ng John chapter 2, sinabi po doon na marami pang mga himala ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So medyo kilala na si Jesus, kilala na ang ating Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kanyang mga ginawa. Kaya ang pagtanggap ng mga taga-Galilea ay hindi nakabatay ng maayos. Hindi ito nakabatay sa kung sino si Jesus, kundi ang kanilang pagtanggap kay Hesukristo ay batay sa kanilang nakita, nabalitaan, na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ng mga himala at kababalaghan. Diba po? Kasi minsan ganun ang tao eh. Pag napatunayan na ito ay napakagaling nito, pinagawa yung kalsada doon. Si Mayor pinagawa. Si Barangay Captain pinagawa itong mga bagay na ito. Tatanggapin natin siya ng maayos kasi may nakita tayong mabuti siyang ginawa. At minsan ganun talaga ang sakit ng tao. Yung kilala mong mabuti, no? Kilala mo parang may makukuha ka sa kanya. Minsan, doon tayo nagpapakita ng mabuti. O mas mabuti, mas maganda yung pagtanggap natin sa taong ito kasi meron tayong makukuha sa kanya. At siguro ganun din yung iniisip ng mga taga-Galilea, ay magaling to, doktor to, nakakapagpagaling ng mga may sakit.
nakakagawa ng mga himalay. Sige, tanggapin natin siya. Mabuti. So doon po, nakadepende yung kanilang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Hindi ito nakadepende kung sino si Kristo. Hindi nila nauunawaan kung sino si Kristo. Na si Kristo ay ang ipinangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Binigyan nila siya ng isang uri ng karangalan, ngunit hindi ito ang karangalang nararapat sa Kanya. Ito po. Maraming tao ang nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Halos lahat ng buong mundo kilala si Kristo. Ngunit, iba-iba ng pagkakakilala sa Kanya. Iba po, may mga sekta o grupo na ang pagkakilala kay Kristo, sugo lamang siya ng Diyos. Siya ay tao na isinugo ng Diyos. Diba po? Pero tayong mga mananampalataya, nalalaman po natin na si Kristo ang ipinangakong tagapagligtas ng sanlibutan. So dapat lamang po na tayo bilang nakakakilala ng tunay sa ating Panginoong Hesukristo ay mas tunay o mas mataas yung ibinibigay po natin na karangalan sa Kanya. Sa John 4:46-48 po. So, ito po yung nangyari. So, meron pong opisyal ng pamahalaan na may sakit po yung kanyang anak. So, nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum, may isang pinuno ng pamahalaan. At ang anak niya, lalaki, ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niya ito, nang mabalitaan niya bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. So, ito po tayo doon. So, isang pinuno ng pamahalaan ang naglakbay mula sa Capernaum papuntang Cana upang makiusap sa Panginoong Jesus. So, marahil nga po, desperate na to eh. Desperate na yung official. Desperado na po siya. Kaya nung nabalitaan niya, ay si Jesus, kaya pala niya magpagaling ng mga may karamdaman. Kaya hindi po siya nag-atubili. Nung malaman niya, nung nabalitaan niya na si Jesus ay nasa Cana o nasa Galilea, madali po siyang pumunta upang makiusap sa ating Panginoong Hesukristo. So this certain nobleman ay isa sa maraming magulang na lumalapit at naghahanap ng tulong para sa kaniyang anak. Malinaw na dumating siya na may masilihing pagnanais at pagmamadali ng isang ama ng isang may sakit na bata at nasa punto na ng kamatayan. So, di ba po? Highest official. Pwede naman niyang utusan yung kanyang mga sundalo, kanyang mga alipin upang sunduin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa sitwasyon na ito, ibinaba ng opisyal yung kanyang sarili at siya mismo yung direktang pumunta sa ating Panginoong Hesukristo upang humiling, pakiusapan. Sa original na salin po, implored or pleaded. Ibig sabihin po, paulit-ulit na nakikiusap itong opisyal sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro po na-imagine naman po natin sa mga teleserye, pag yung mahirap na tao nagmamakaawa dun sa mayaman na tao para tulungan yung kanyang anak, kunwari nasa ospital yun. Parang ganun po siguro yung nangyayari. Yung walang-wala na yung opisyal. Kaya siguro, may imagine po natin, nung nakita niya ang ating Panginoong Hesukristo, nakaluhod na nagmamakaawa, umiiyak. Siguro maaaring pong ganun yung ma-imagine natin dito sa opisyal. Kasi sobrang desperate
na niya kasi alam niya mamamatay na yung kanyang anak. So, itong tao na to, itong opisyal na ito, ay may mataas ng katungkulan at nag-travel ng milya-milyang layo. So, kung di po ako nagkakamali, 20 miles or more para lamang makausap ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ito yung tugon ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya. Sinabi sa Kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Diba po? Nabasa natin, unang-unawaan natin sa mga unang talata, na itong mga tao sa Galilea, naging mabuti lamang yung pagtanggap nila sa ating Panginoong Hesukristo dahil nakita nila yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So dito sa kanyang response, sa opisyal, Jesus rebuked those who depended on signs and wonders before they believe. So parang, doon, ganun po, parang sinabi, ganito, kaya lang naman kayo. Diba parang inano kagad ng ating Panginoong Hesukristo. So maaring tila harsh o parang mean. Parang hindi katanggap-tanggap itong naging tugon ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita na nga ng ating Panginoong Hesukristo na umiiyak na nagmamakaawa itong opisyal, pero tapos parang ganun pa, parang ipinahiya pa yung kanyang naging tugon sa opisyal. Ngunit, marami siyang nakatagpo sa Galilea na interesado lamang sa kanyang mga himala, kaya naman ganito niya sinubok at kinausap ang opisyal. So, ang mga himala at kababalaghan ay maaaring mag-akay sa isang tao tungo sa paniniwala sa Diyos. Di ba po? Yung mga himala, mga wonders, mga kabalagaghang ginagawa. Minsan yun yung nagtutulak sa mga tao upang maniwala sa Diyos. Halimbawa, alam ko po, nababalitaan natin ito, especially nitong naging Holy Week. Marami tayong nababalitaan na may isang rebulto na umiiyak daw ng dugo. Diba po? Isang rebulto na gumagalaw, na pag hinimas, gagaling ang mga may sakit. So, ang gagawin ng mga tao, dahil ganito yung kanilang paniniwala, sugod sila ngayon doon kung nasan man yung rebulto na yon. Kasi gusto din, naniniwala sila na pag nahawakan nila, etong rebulto na ito, sila ay gagaling. Yung pista sa Cebu, yung Santo Niño po ba yun? Yung pag sumayaw ka, mabubuntis daw. Diba sa mga baog? Alam ko po yun yung tanda ko eh. May ganun din po ata sa Obando, na pag pista ng Santo Niño, pumupunta sila doon at nagsasayaw sila, mga ganyan-ganyan, dahil hawak-hawak pa nila yung Santo Niño. Kasi naniniwala sila na mahimala itong si Santo Niño. Na pag sumayaw sila, namanata sila, pag yung mahal na himalang gagawin ni Santo Niño, magkakaroon sila ng anak. Di ba ganun po yung mga tao? Ganon yung nature ng tao. Na pag may nakita silang maganda, nakita silang kababalaghan, sila, tsaka pa lamang sila maniniwala. Naalala ko tuloy nung pinag-aaralan ko to si Santino kasi pinapanood ko siya nung bata ako. Kung natatandaan niyo po si Santino, nakakausap niya daw si Bro. Di ba? Tapos siya ay parang nilukuban ng kapangyarihan ni Bro. Tapos siya ay nakakapagpagaling ng may sakit. Kaya ang dami ngayon tuloy pumupunta sa simbahan kung nasaan naninirahan si Santino. Pumupunta sila doon sa simbahan para kay Santino dahil sa mga himalang ginagawa ni Santino. So, ganun din sa sitwasyong ito na maaari natin sabihin ganun din na iniisip siguro ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya niya sinabi, etong mga katagang to, baka iniisip niya dito sa lalaking opisyal, kaya ka lang naman pumunta dito kasi nabalitaan mo na kaya kong magpagaling ng may sakit. Pero iba po ang baon nitong opisyal na ito. May baon po siyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang naging tugon niya
Sabi po, ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Diba po? Hindi po nawalan ng pag-asa yung opisyal. At dito po, sa talatang ito, o sa kanyang tugon doon, sa tugon ng ating Panginoong Jesucristo, nakita ko dito na yung lalaking ito, nung sa kanyang pagpunta sa Panginoong Jesucristo, may faith na po siya. May dala-dala po siyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nandoon yung kanyang katiyakan na pag pumunta siya doon sa Panginoong Jesucristo, siya gagaling ang kanyang mga anak. O kanyang anak. So, ang mga himala at kababalaghang mula sa Diyos ay malinaw na mabuting bagay. Tama po naman po. Ngunit hindi ito dapat maging batayan o pundasyon ng ating pananampalataya. So ulitin ko po, isang mabuting bagay, yung mga signs and wonders na ginagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit hindi ito dapat o hindi dito dapat nakabatay ang ating pananampalataya. Kundi ito ay nakabatay sa kung sino mismo ang ating Panginoong Jesus. So hindi ito ay dapat umasa sa kanila para patunayan ang Diyos sa atin. At hindi mababago ng mga himala at kababalaghan ang puso ng tao. Kasi kung doon nakabase sa himala, mga kababalaghang ginagawa, nakabase ang iyong pananampalataya, mamaya mawawala na yon. Hindi panghabang buhay o hindi magtatagal yung faith mo na yon kung doon nakabase ang himala. Kasi katulad na lamang po ng mga Israelita. Nung sila po ay naglalakbay sa ilang, di po, ang daming himala nilang naranasan. Pinakain sila ng Panginoong Jesucristo, binigyan ng pillar of clouds, pag mainit, pag malamig naman, may pillar of fire. Tapos mismo po, narinig nila ang tinig ng Diyos. Pero after nung parang nawala si Moises saglit, wala, na ano sila? Anong ginawa nila? Gumawa po sila ng Diyos-Diyosan nila. Ang sinamba po nila, yung gintong guya na ginawa po nila. So makita po natin, mabilis mawala ang pananampalataya kung ito ay nakabase sa mga bagay na pang mundo. So dito po, ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig sa pagkakaiba nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Samaritano at mga Hudyo. Pag-aralan po natin last week, yung babaeng Samaritana at yung mga Samaritans na nandoon. Then after noon, before po that, pag-aralan din natin yung mga ugali ng ilang mga Hudyo, na katulad na rin po ng binanggit ko kanina. So ang mga Samaritano, sila po ay naniwala dahil sa salita ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung maganda sa katangian ng mga Samaritan. Sila po ay naniwala sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan po natin sa verse 41 ng John chapter 4. At sabi po dito, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. So maganda pong tingnan po natin doon sa pinag-aaralan natin last week, itong verses na to. Hindi sila naniwala sa ating Panginoong Jesucristo dahil sinabi lamang po nung babaeng Samaritana sa kanila. Yung kanyang experience, yung kanyang pag-testify kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ano yung ginawa ng mga Samaritans? Diba po? Pumunta sila sa Panginoong Jesucristo. Sila ay nakiusap sa Panginoong Jesucristo na manatili muna sa kanilang bayan sa loob ng ilang araw. So nanatili nga ang ating Panginoong Jesucristo ng 2 days sa kanilang bayan at nangaral
Siya ay nagsalita sa kanila. At itong mga salita na ito, yung pinaniwalaan ng mga Samaritano. Balikan natin yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay hindi naniwala sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, kundi sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan. So, paano ko po ito nasabi? Kasi, sa John chapter 2, kung babalikan nga po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa templo, tinanong yung mga leader ng mga Hudyo, ang sabi, anong himala ang magagawa mo para patunayan mong mayroon kang karapatang gawin ito? At mababasa pa po natin sa mga susunod na kabanata na itong mga Hudyo na to, especially yung mga leader, itong mga religious leader, lagi naghahanap sila. Lagi silang naghahanap ng signs tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ayaw nilang maniwala kahit minsan nga harap-harapan na yung signs na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa rin sila naniniwala kasi parang hindi pa rin sapat yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, kolekta sila ng proof and evidence before they believe. Ito yung mga Hudyo. So, sa ating pong mga nandito, saan ba tayo? Samaritano o mga Hudyo? Tayo ba yung katulad ng mga Samaritano na naniniwala sa sinabi ng salita ng Diyos? Sinabi po salita ng Diyos na kung sino man ang sumampalataya sa bugtong na anak ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapat na ba sa iyo yun? Sapat na ba sa iyong yung mga salatang iyon para maniwala? O kailangan mo pa ng proof na si Jesus ba talaga ay Diyos? Si Jesus ba? Ba't ako magtitiwala kay Jesus? Sino ba si Jesus? Kailangan ko munang alamin, ano bang ginawa niya? Sino ba siya? Di ba po? So, mga kapatid, iyon po ay siyasatin natin ang ating mga puso. Kung saan po tayo? Tayo ba ay Samaritano o tayo ba ay mga Hudyo? So John chapter 4 verse 49 to 50, Jesus declares the nobleman's son healed and the nobleman believes the declaration. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, magaling na ang iyong anak at naniwala ang opisyal na magaling na nga ang kaniyang anak. Sa mga naunang sinabi ni Jesus, parang pinipigilan niya ang lalaki na humingi ng himala. Pero ipinapakita ng kahilingang ito na nauunawaan ng opisyal na hindi naman tinututulan ni Jesus ang paghingi niya ng tulong. Ang nais lamang ni Jesus ay hindi puro himala lang ang dahilan ng pananampalataya. So ipinakita ng opisyal na ang tunay na pananampalataya ay simpleng pagtitiwala sa salita ni Jesus. Hindi po siya nagpumilit para isama si Jesus pauwi papunta sa kanyang anak. Kundi umuwi siya sa kanyang anak na may pagtitiwala sa salita ni Jesucristo na magaling na ang kanyang anak. So makita po natin sa mga talatang ito, hindi na siya nagpumilit. Umuwi na po ang opisyal, baon-baon ang salita ng Diyos. So sa John 41 verse 51, so the nobleman discovers that his son is healed when it happened. So sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kaniyang anak. Tinanong ng opisyal, anong oras nangyari? Alauna po ng hapon nang siya'y mawalan ng dagnat, tugon nila. So, naalala ng ama ng oras na, anong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak. Kaya siya, ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus.
Malinaw ang patunay ng himala. So nakita na po natin, malinaw ang patunay ng himala nang sabihin ni Jesus na gumaling ang bata, gumaling nga talaga ito. Ayon sa mga inipin, nangyari ito kahapon sa 7 oras. Ibig sabihin, hindi nagmamadali yung opisyal sa pag-uwi mula sa Cana papuntang Capernaum. So isa po isa sa mga magandang tingnan natin sa naging response nitong opisyal. Hindi po siya nagmamadali na umuwi. Unlike po, nung siya ay papunta, nung susunduin niya ang ating Panginoong Kristo, na doon yung sense of urgency. Excuse me po. Nandoon yung sense of urgency kasi nasa buntun na ng kamatayan ang kanyang anak. Pero nung sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanya, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. So there is calmness sa response ng opisyal. Hindi siya nagmadali pauwi para tingnan kung totoo bang gumaling na ang aking anak. Hindi po. Kasi kung titingnan po natin, maaaring pwede ang kanya maging response ay uuwi siya kagad. Kasi na doon yung doubt niya na if ever na hindi totoo ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, may time pa siya para humanap ng ibang lunas. May time pa siya na maghanap ng ibang doktor para puntahan ang kanyang anak. Pero hindi po. He takes his time pauwi, papunta sa kanyang anak. Siya ay kalmado dahil nagtitiwala siya sa salita ni Jesus. Tayo po ba? Sa tuwing tayo po ay desperate, kung naman po, minsan talaga, in desperate times, madalas tayo lumalapit sa ating Panginoong Kristo. Tayo ay nananalangin sa Kanya, tama po? And after we pray, sinabi ng salita ng Panginoon na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. At ito ay Kanyang tutugunin ayon sa Kanyang kalooban. Ano naging response natin? Kalmado ba tayo habang hinihintay natin yung tugon ng Diyos? O after mong mag-pray, after mong magtiwala sa Panginoong Kristo, ganyan-ganyan, gagawa ka pa ng sarili mong kaparaanan. Parang plan A, plan B, A, B, C, D. Na pag hindi nangyari itong A, dito ako kay B. Pag hindi nangyari si B, dito ako kay C. Nagiging ganun ba ang ugali natin? Pero dito, ipinakita sa atin ng opisyal na sapat na magtiwala ako sa salita ng Diyos. Kasi po, Jesus' word is worth believing for. Ang salita ng Diyos ay worthy. Worthy na paniwalaan, worthy na pagtiwalaan. Kasi, patulad po ng binanggit ko kanina, kilala natin kung sino si Kristo. Di ba po? Kilala natin si Kristo. Sino ba dito hindi na tunay na nakakakilala kay Kristo? Di ba? Wala. Lahat tayo, tunay, kilala natin si Kristo. And kung sinabi niya, itong bagay na ito, kung nasusulat sa kanyang mga salita, ang mga bagay na ito, magtiwala tayo na ito nga ay totoo. Dapat tayong maniwala at magtiwala sa salita ni Jesus. Kasi si Jesus yun. Wala na tayong ibang dahilan na dapat pang hanapin para maniwala kay Jesus. Sapat nang kilala natin na si Jesus yun. Si Jesus Christ iyon. Nabugtong na anak ng Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Upang tayo ay maniwala. Linggo po ngayon ng pagkabuhay. Maraming tao ang naniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito. Naniwala sila nung Friday, namatay
si Kristo. So hanggang kahapon, patay si Kristo. Kaya siguro, doon, marami yung gumagawa ng kung ano-ano, nagte-testing ng mga anting-anting. Yung madalas ko mapanood pag Holy Week eh. Yung mga nagte-testing ng mga anting-anting, kasi daw patay si Kristo, ganyan-ganyan, hindi makikita ng Diyos, yung mga kasalanan nila. Di ba po? Maling-mali. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, si Kristo'y minsanang namatay para sa ating mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Doon, hindi na po siya muling mamamatay para sa ating mga kasalanan taon-taon. Siya, once and for all, so sa kanyang kamatayan, nabayaran na po ang lahat ng ating mga kasalanan. At siya, sa kanyang muling pagkabuhay noon, after sa loob ng 3 days, hanggang ngayon buhay po siya. At hanggang sa magpakailanman, mananatili po siya buhay. At ito po yung nais ipabatid sa atin ng salita ng Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Panginoong Hesukristo. Para din po kasi tayong itong opisyal. Desperate. Bakit po? Alam natin, malapit na ang mga huling araw. Malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So maraming tao sa mundo ang nasa pagbunton ng kamatayan. Maybe not physical death, kundi bunton ng kamatayang walang hanggan. Yung spiritual death na madalas nating naririnig sa tuwing nangangaral po ng salita ng Diyos. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ito po yung kamatayang daranasin ng isang taong walang pananampalataya sa Diyos. At marami pa rin pong tao ang nasa ganitong kalagayan, malapit nang mamatay. Kaya, in desperate times, saan tayo pupunta? Magtitiwala ba tayo sa mga sarili nating gawa? Ipagkakatiwala ba natin yung kagalingan natin sa mga himala? Sa mga kababalaghan? Hindi po. Kasi ang sinasabi po ng salita ng Diyos at sinabi ni Jesus, ako ang daan ng buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Yun po ay salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ganon ang salita ng Panginoong Hesukristo, iyon mismo ang katagunan sa kamatayan. Maniwala, manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at panghawakan ang kanyang mga salita na ang isang taong sumampalataya sa kanya ay mayroong buhay na walang hanggan at may katiyakan sa kanyang kaligtasan. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ito yung paalala sa atin na matibay na sandigan ang salita ng Diyos. Matibay na sandigan ang salita ni Hesukristo. Walang himala, walang kababalaghan ang makakapagligtas sa atin maliban sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang pangalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. So yung first sign ay yung paggawa niya ng alak sa pamamagitan ng tubig. At ito yung pangalawa. Sign na pinagaling niya pinagaling niya ang anak ng isang opisyal. Sign ng ano? Sign ng declaration kung sino siya. Isang sign na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo para ipakilala kung sino siya. Sa lahat ng mga himala na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, ipinapakilala niya kung sino siya, kung saan siya nagmula, at kung ano yung kaya niyang gawin para sa buhay
ng bawat isa sa atin. At sa atin po, sapat na. Kasi hindi naman natin nakita. Wala na tayo sa panahon na ito. Hindi natin nakita itong mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin nakita yung kanyang pagpapako sa krus. Hindi natin nakita yung kanyang muling pagkabuhay. Pero ano yung pinapaniwalaan natin? Salita ng Diyos. It's well proven. Yung salita ng Diyos na naisulat ng napakatagal ng panahon ay buhay pa rin hanggang sa ngayon. Di ba po? Isang dahilan na po yun para maniwala tayo kasi hindi nalalaos ang Biblia, hindi nalalaos ang salita ng Diyos kasi ito ay buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang absolute truth na dapat paniwalaan ng bawat isa sa atin. Na bagaman hindi natin nakita, hindi natin personally na-experience ang mga himala ng ating Panginoon sa Kristo, but through His Word, through the Bible, we experience the grace, love, and mercy of our Lord Jesus Christ. Kaya papuri po sa ating Panginoon. Papuri sa kanyang mga salita. At muli mga kapatid, Jesus' word is worth believing for.